Sold out ang sunod-sunod na concert ng Sex Bomb. Trending din ito sa social media. Pero bakit nga ba tahimik at wala man lang komento ang dating miyembro ng Sex Bomb na si Luis Bolton? Maraming nagtatanong, marami ang nang-bash, pero sa wakas binasag niya ang kanyang katahimikan. Si Luis ay nakabase ngayon sa Qatar na may pamilya na at nagbalik Islam. Active pa rin siya sa social media na may pangalang Farah. Sa kanyang maiksing video na in-upload niya sa kanyang FB, nilinaw niya sa mga bashers na hindi niya kinalimutan ang Sex Bomb dahil mayaman siya. Sa katunayan, ang yaman niya ngayon saad niya ay ang peace of mind. Yumakap si Luis sa relihiyong Islam. Saad niya, bago ang concert, tinawagan siya ni Rochelle kung pwede ba siya. Ipinaliwanag niya na bawal na sa kanya ang uri ng kanilang sayaw, kanta at pananamit, na agad namang naunawaan ni Rochelle. Sa katunayan, humingi pa daw ng paumanhin si Rochelle sapagkat hindi naman niya alam ang bawal sa Islam. Isa si Luis sa may magandang mukha ng Sex Bomb, kaya naman marami talagang tagahanga ang naghahanap sa kanya. Sa una ay nanahimik lamang si Luis sapagkat marami naman daw kapatid niya sa pananampalataya ang nagpaliwanag na bawal sa kanila ang pagsasayaw na sexy ang mga pananamit. Akala niya ay maayos na iyon, subalit marami pa rin daw siyang natatanggap na komento at pangbabash. Dahil hindi man lamang daw niya sinuportahan ang dating grupo tulad ng ginawa ng iba niyang kasamahan na hindi sumali. Sa 5-minute video post sa FB, ipiniliwanag niya na walang bad blood sa dati niyang grupo. Sa katunayan, nakikita niya ang success ng concert at sobrang happy siya dahil nakikita niyang masaya ang kanyang mga kagrupo at talagang nag-enjoy. Sa katunayan, nag-message siya kay Rochelle matapos ang round 5 at nag-congratulate. Masaya siya para sa kanilang tagumpay. Saad rin niya na kung sakaling muli silang magkita ng kanyang dating mga kagrupo ay bukas pa rin siya upang kumain sa labas, magkape at magkwentuhan. Nakiusap siya na sana'y itigil na ang pambabash sa kanya pati na rin kay IZ, na gaya niya ay mas pinili ang papurihan ang Panginoon. Saad ni Luis, may kanya-kanya tayong paniniwala at pananampalataya at sana'y maging marespeto tayo sa isa't isa at iwasang makasakit sa kapwa. Pinatunayan lamang ni Luis at IZ na kahit gaano sila kasikat noon, dumating sila sa point na mas pinili nila ang katahimikan at koneksyon sa Diyos. Hindi natin kailangan maging magkapareho ng relihiyon para matutong rumispeto sa desisyon ng bawat isa. Hanggat hindi natin alam ang lalim ng conviction ng isang tao sa kanyang paniniwala, hindi natin sila mauunawaan at doon nagmumula ang bashing. Pero tandaan, ang pagtalikod sa kasikatan para sa Diyos ang pinakadakilang desisyon sa lahat.